Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. Glory to God. Thanks God. 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. Isang chapter lang naman po ito. Ato nga basahon. Tanan. King James Version. Okay. Read, begin. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So ngayon ay April 14, 2024. So thanks. Happy birthday kay Kuya Ricky, yung ating pinamahal na kuya. Praise the Lord, siya ay naging chief of police dito sa Kalibo. Ang title ay Prosper both body and soul. Prosper both body and soul. So nabanggit dito sa verse 2 ay tungkol sa that thou mayest be in health, even thy soul prospereth. Kaya itong pag-usapan ngayon ay tungkol sa prosper both body and soul. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na ito despite na mainit yung panahon. Salamat po sa iyong salita at tulungan niyo kami, sweet Holy Spirit, ang bawat isa. Tulungan niyo po at tulungan niyo rin po ako. At meron kaming blessing at salamat sa blessing na matanggap namin buhat sa inyong salita. Patawarin niyo kami sa aming sa pagkukulang. We pray man ang complete healing, recovery ni Brother Edgar, si Sia sa kagat na tuta at si Brother Jom sa kagat ng aso. We pray na hindi man siya maano. So i-bless mo ang bawat isa na nandito, maabot ang spiritual needs sa online maging sa on-site. Kayo po ang maluwalhati. Magabay sa amin, Ama. Salamat sa pag-ibig mo, mahal po namin kayo. Ito ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Prosper both body and soul. So natukoy dito yung dalawa. Yung body, yung health ng body at saka ng soul. Pero tayo tatlo ay tatlong bahagi bilang tao. Tatlong bahagi sa 1 Thessalonians 5:23. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, tatlong bahagi tayo. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. So mapansin nyo dito, tatlo ang binanggit. At ang Diyos ng kapayapaan ay sanctify you, isit apart ka, nga imo nga bugos nga espiritu, imong kagag, imong gawas ay ma-preservar nga walang walang kapintasan, blameless, wait ano sa aklano do blameless, wait hambal kimo, blameless, hasta ang ma-preservar ikaw hasta sa pag-abot atong Ginoong Jesucristo. Ayan, so tatlong part. One person, three parts. Kaya we believe also in one God in three person. Kaya sa 1 John chapter 5 verse 7, 1 John chapter 5 verse 7. Yan. Mainit kasi hindi na ako nag-dictate. Mainit panahon. 1 John, habang yan, for there are three that be record in heaven, the Father, yung the Father, the Word. Ang the Word yan ay si Lord Jesus Christ. Alam namin sa John 1:1 yan. At saka John chapter 1 verse 14. And the Holy Ghost or the Holy Spirit. And these three are one. So, we believe in one God, in three person, the triune God. Kaya sa Deuteronomy 6:4, sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya, pagdating dyan sa Espiritu, tayo na ay settle down kung saan pupunta yung Espiritu. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7,
Feedback na. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Oo, gapangabat na imaw. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 kung saan maadto ro espiritu, kung saan pupunta ro espiritu. Sabi dito Ecclesiastes 12 verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So yung espiritu, di tatlo kita nga bahagi, no, ng body, gawas, kagat, at espiritu. So ang ba Ecclesiastes 12:7, ro espiritu hay magabalik sa Dios. Ang espiritu. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Alam natin sa Garden of Eden na nagkasala yung si Adam and Eve, dahil sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong kakain ng bunga na yan. Pag kumaon ka mo karon, ay mamatay ka mo. So pagkaon nanda, huwag mo sana namatay nga physically, namatay sanda spiritually. Kaya nga, mayroong verse sa Ephesians 2:1 na sabi dun na sabi sa Ephesians 2:1, namatay sanda kapag kanon ng yuron, mamatay ka mo, hay pagkaonan daw, man sana namatay physically, namatay sana hay spiritually pa. So yung sa Ephesians 2:1, para magugta na doon, ni karanang hambal, Ephesians 2:1, and you hath he quickened, ibig sabihin quicken ay made alive, who were dead in trespasses and sins. So, in made alive because of the Lord Jesus Christ. Napatay ka mo sa pagsalansang at sa kasalanan. Made alive because of the Lord Jesus Christ. Kaya prosper both body and soul. So mag-focus lang tayo. So alam na natin kung singag o spirito. So mabalik na sa Diyos. So Ryan, at least settle down yung kita nga. Kita kali, ay paano gali? Kita sambato, pero tatlong bahagi. Spirito, kaya gawas, body, gawas. Ay singali magtor espiritu ay balik sa Dios. Ano ro verse o na sa Ecclesiastes 12:7, so balik sa Dios o espiritu. Okay. Agro espiritu karon hay tong nakasala hay namatay, pero dahil kay Lord Jesus nabuhay ang espiritu. Kaya may mga tao nga makita kita mga tao sanda hay physically buhi pero spiritually dead yung mga tao na nakikita natin kung kay Jesus Christ. Okay? So, okay na, settle down na kita tungkol sa Espiritu, magabalik sa Diyos. So, pagkarang natin yung hubay na Apostol John, yung prosper that means be in health at also your soul ay mag-prosper. Kaya mag-focus na tayo sa 2 points lang. Prosper both body and soul. Number 1, yung body. Okay, yung body natin is a gift of God. Amen? Regalo ng Diyos yan. Kung ano man ang katawan natin, ay pasalamat natin sa Panginoon. Importante may katawan tayo. Yung iba nga, white siki, white paa, what alima. So at least kita may aton nga gawas. So, body, gift of God. At ang ating body is a temple of God. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Oraton nga gawas ay templo et Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Abaya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost or Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, aton nga gawas ay templo it Holy Spirit. So,
nasa atin yun kung ano ang gawin natin sa body. Pwede natin gawin yung ating katawan para gumawa ng mabuti, kabutihan, kabanalan. Nasa atin rin kung ang ating body gamitin natin sa kasalanan, sa kalangkuan, sa immoralidad. Pero tanda natin na aton man doon nga pro consequence ay aton man nga maranasan doon. O piras kay David, no? So anong body gamit na sa immorality kay Bathsheba o di ano man nga consequence. Kaya naman, kumbaga hindi ka man ginakontrol ni Diyos o ginaubra ka na robot. Bahala ka sa inyong body kung ano yung ubrahon. Pero tandaan mo, bawat ato nga action ay may consequence. O bahala mo ano yung ubrahon gawas. Pero kung ano man yung ubrahon mo sa imong awas, mabuti mo sama, situit nga may anang aron nga konsekwensya. So yun, yun natabo kay David. So ginpili na magkasaya ng awas, ay di ano man nga risgo ron, ay si Joseph man, ginpili man ang awas nga, hindi na napatulan si Mrs. Potiphar, pagayot imaw. So, ginakusan pa nga ni mga nang-rape kay Mrs. Potiphar, pero pinuril ito ay bigagan imaw. Ay, at least, siya matay man nag-operate saga. Ngani, gin-promote imaw yung Diyos, naging Prime Minister matong Egypt. So, yun. So, depende ka ton, what exempted ka bro, kahit pastor. Ay naman nga pastor nga, nakakomentarit saga. So, consequence man, ay ano man nga agumon dun. O, wak man doon pagkibal sa miyembro sa saya ato nga kagawasan atong body. Don't use for sexual immorality or financial immorality. Kaya yung tandaan nyo, atong body nga halin ra sa alabok, halin sa lupa. It as make man, sabi ng Diyos, let us make man in our own image. Kaya galing tayo sa lupa, tiningahan sa ilong at nagkaroon ng living soul. Kaya tayo bilang halin sa lupa, gapok, ay kailangan natin man ipagkaon nga halin sa gapok. Kani ko mapansin nyo, pag nagkakaon kayo halin sa gapok na mga tanong, nagabas kong gawas mo. Ang iba, kaon kayo mga kamuti, kaon kayo gabi, balinghoy. Noodles na rin sa lupa. Kain ka man malunggay, Noodles. okra, talong, Rice noodles. o kapaya, ay halin sa humay o bugas, bagay, halin sa lupa. Ay mga root crops, ay gabas kong man natong gawas. O noodles bang yun, halin man sa lupa ron, kay rice noodles, halin man sa lupa. So, ingredients na nakaroon. O wheat, no? Wheat man. Ano ay barley, wheat, na obra mang tinapay. Ngani, kita ang mga tao ngayon na halin sa gapok, so kailangan natin ng pagkaon nga halin sa gapok. Yan. So para may energy atong pagkain. Ang yung body ay ginagamit man para mag-excel. Alam niyo, kung obserbahan niyo, gawas, ay kung imong gawas ay mabahaw, mataas, ay advantage dahil sa mga basketball, kung imong mga 7-footer, 6-footer ay may pag-asa nga tayo maging player in basketball. At siko niya niyo, kung ako magkamali si Stephen Curry, anang sa suod man na 5 years, ang kada segundo, anang nabaton nga sweldo, kada segundo yung makamali ay sa atong kwarta medyo na dati ang computer medyo 80 pesos, 80 mga rikaron. Kada segundo, 80 pesos. Yung mga pumutaron, siyempre, kada segundo ay 80 pesos. O, ay, 4-5 years, yan eh. Billion ta. Ano eh, siyempre randang gawas, body. O, mga boksidor, no? Si Manny Pacquiao, anang gawas. Floyd Mayweather, ang mga gawas. Si George Foreman, si Evander Holyfield. Anong gawas ng gamit? Si Pitbull Cruz. Ay, anong mga gawas ay healthy body, kaya nagagamit nila sa mga sports, sa running. Kailangan mga running, madalas yung mga tagagan. Ito ka lang siyang bansa nga to, anong training sa Kenya. Nahamat sa Kenya to, Kenya. Nahamat na batasig sa mga magdagagan. Gali ay, anong training, gali ginapuyaga sa Leon. Ano yun, nagrunning ay kung ay Leon, nagaliro gagas. Kaya,
madasig pala yung mga sa Africa, Kenya yata, no? Na ada galing training ay Leon bro, nagagagas, gahabol, Leon. Bukod Oo, yun. runner. Ay maging man sa acting. Siyempre sa pag-acting sa mga artista ay body man do ginagamit. Ngani body nga rahay, dapat healthy. Body hindi dapat magpuyaw sa cellphone. Kailangan Hindi magpuyaw sa mga concert, hindi magpuyaw sa mga gadget para atong body ay healthy. Hindi magpuyaw sa mga cable TV, sa mga television, no? O para atong body ay malusog kasi minsan ay atong body ay maguya pagka agahon kaya man ay panurumet mata o gaoy yun sa gadget gaoy na kaya yun bro natatabo ani atong body ay atong gid nga ingatan maging sa beauty pageant sa beauty contest ay body man ginagamit ang body ay sexy body preserve Ugly ra man ni nang body gid nga situate nga healthy gid balingkinitan mga body Daniel nani rin ro body ginagamit gid nga sa mga beauty contest nani take good care of the body ay ngayon ay mainit so kailangan natin ng tubig kailangan ng sombrero o payong kailangan natin protection sa init at para tiyempo body use to serve God. Ang ratong body man ay ginagamit natin sa pag-alagad sa Ginoo sa iba't ibang ministry. Ministry man kayo na ito, drive, kasugang, ministry ka pagkanta, ministry man gagaha, ministry man gawali, ministry man katugtog, tamo ministry, giving ka, ministry man ron, kaalagat mo nga, ministry, sa orphanage, jeepney ministry, o tricycle, ano mga ministry, babo, atong audio, video ministry, atong YouTube ministry, please subscribe, Christ Baptist Mission Church, ano yung babong mga ministry, ang ratong ngawas karon ay ginagamit natin para sa pag-minister sa Ginoo, o minister sa Diyos, through sa God's people. Ano ay ababo kita nga mga ministry nga ma-involve kaya dapat aton nga gawas hay atong body hay nasa good condition pero kung mga worldly things siguro nagakuan sa atong body hay makompromiso gid aton nga schedule sa Ginoo kaya nga mabuti na lang si Brother Jomar hay nagtagumpay kay sabi ay kagat ng aso ay hindi maka simba ay Domingo man makaron ay siyempre ay gawa ng mga programa ng sanlibutan so praise the Lord na hindi nang tagumpay si Satanas di ba no kung sabi ni kung ikaw kung 1 week without church becomes 1 week kung sabi ni 1 week nga wat simba pero sa batay magiging week maging mahina so 1 week na wa ikaw pagsimba sa Ginoo o tao ay nagiging mahina yun kaya aton nga body ay gamiton for the glory of God so nabanggit kanina sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 no what? Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na yan ay sa Diyos at hindi na sa inyong sarili kayo ay binili ng price ng presyo o binili tayo ng presyo ng dugo ni Lord Jesus imagine ano kung isipin mo yung sa Jesus film no may akanon na nga Jesus film may akanon mga audio Bible akanon inakanon pero lingwahe gali nato niya sa buko sa Pilipinas ay ang lingwahe dayali kayo mga 186 pasari ko 180 plus pero dialect o language sa bugos ng kalibutan ay 7,000 plus nga dialect o language all over the world 7,000 dialect o sambato karon na dialect sa Pilipinas ay inakanon akganon gagigi gugo aklanon ka Jatniel hana gagigi gugo ikaw siya akganon ikaw gagigi gugo roan wang gagog sa kagugan ano ibig sabihin yan? What do you mean? Roan wang
nagagugagog sa kalugan-lugan. Ibig sabihin niyan, ang anwang kalabaw. Ang anwang naglulubalo sa putikan. Ang kalabaw ay naglulubalog o naliligo sa putikan. Sa ganon, ro anwang gagugagog sa kalugan-lugan. Ro anwang gagugagog sa kalugan-lugan. So unique, no? Ro aklanon, inakanon nga language. Aba ba ne? Paano aba Ilonggo? Paano ron ng pasay? Kung akanon gawali hay may disadvantage haman. Pagambay akanon nga preacher o pastor hay kakain ta makaon kita humay. Kasi siyempre kung Ilonggo ka ko ang humay doon pa sa rice field ang humay sa aklan, ang humay ay kanina ready to eat na. So advance sa akanon. Yan ang akanon nga language. So unique yan ay bigay ng Panginoon yan at wala na ibang akanon, no? Yes, kalibutan ko na kita galang, no? Akanon ay ka-unique kita. Gagi-gugo, gagi-gugo, gagaki, lalaki, gagaki, babayi. Kani kakaiba ro, aklanon. Ani ay. Yan. So, gamitin natin atong ngawas for the glory of God. Then ang body ay ano ang mangyari sa atong ngawas? The body will go back to the dust. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 na babalik yon sa the spirit ay babalik sa Diyos, pero ang body, sabi dito Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Kaya kung ano man atong ginobra sa atong body, what we have done to the body, we will give account to God. Kana only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Sa bato lamang ro kabuhi nga magataliwan agong ano atong ginobra para kay Ginoong Kristo, heroin malang ro magapabilin. Number 2, soul. Aton nga dagag. Kaya nga sa book of Genesis ay nagkaroon tayo ng living soul. Kaya tayo ay lupa lamang, kaya wala tayong maipag malaki, wala mapagbugal sa Ginoo dahil kita mga lupa. Ano man mga achievements sa kalibutan ay hindi natin may pagmalakihan. Kaya sa ang Panginoon lang ang dapat nating ipagmalaki. Agro kalooban. Kaya nga atong mga kalangan kalooban kapag nakahambal kay mga magain nga bagay o mayan nga bagay pag nasasaktan, halimbawa nagambag at magain, hayro nasasaktan hayro kalooban. Isang kalooban ay yung kagag imo ikaw ron, sino ro kagag? Ro kagag ay ikaw ron. Kaya sa Mark 8:36, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So anong mapala tawo kung bugos ang kalibutan ay anong maangkon, kung anong kanang kagag naman ay maduga. Kaya sa Luke chapter 19 verse 10, the purpose of Lord Jesus, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya pag ro kagag ay nasave na ro kagag, nasave ro kagag, ay gruin rin na nag-serve. Ato natin ginaservisyohan ay si Satanas, makaroon na ito buhi at Diyos. Serving Satan to serving the loving, living God. So, yun ay dahil na-save na kita. Ang ano matabo sa kagag na nagkakasaga sa Ezekiel chapter 18 verse 20, Ezekiel 18:20, sabi niya, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So, kaya nga nagkakasaga, ro yun ay mamatay. Ibig sabihin, mapatay mo sa second death. Kaya ang second death sa Revelation 21 verse 8, Revelation 21 verse number 8,
Nabaw ya. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars and have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So tayo, atong kag ano obrahon para atong kag kay maging healthy. Maging healthy ang ating kaluluwa. Di ba? So number 1, ano ang gagawin para maging healthy ang atong body? Kakain tayo ng galing sa lupa. Dahil kita ay halin sa lupa, halin ito sa lupa. So kao magkita halin sa lupa. Ano pagkain halin sa lupa, Jatnel? Root crops. Ano pa? Noodles. Noodles. Siguro namin yung noodles ay wheat kasi yung galing man sa kwan sa lupa. In-process lang. Saging. Prutas. Ano pa, Hana? Kanin. Kumay, bugas. Yan. Yan ay galing sa lupa. So, kailangan natin na kumain na galing sa lupa. Maliban sa mga karning baka. Karning manok, isda, mga protina. Siyempre, tubig. So, yan, mga natural food para maging healthy ang ating body. At siyempre, hindi kita magpugaw, no? Hindi kita dapat ato nga tulog ay mga 5 hours to 8 hours. Para maging lusog, mag-exercise, stretching, stretching. Kaya kung nakagto kami ito kanay Pastor Tiagan sa mga to, man ako makapag-basketball, maka-exercise. Pero kung wa man. So, then healthy body. Kasi kung healthy imong body, pwede ka maging athletic ka. Pwede ka maging player ng basketball, volleyball, swimming, running, jumping, anong mga sports, sa acting, sa drama, sa tula, sa singing. Pila ang premium sa New Washington? Nagkakanta lang? First prize? Ha? First, the third place, Tawag ng tanghalan? 2K, third place? 3K. 3K, second place? 3,000. Kanta lang. So, yun. Kaya, para maging healthy ang ating body, nabanggit ko na sa inyo, kumain ng mga root crops, enough rest, enough sleep, and then, para maging healthy ro aton nga gawas, atong kaluluwa, ay kailangan man naton go, rin na natawag nga prayer, pray kita, kaya, sa sulod 24 hours in one day, ay 14% karon ay 2 hours and 40 minutes. So, dapat yan, makapray man kita yung mga 3 hours a day, no? Minsan, imbis 3 hours praying, ay tatabo tayo 3 hours, more than 3 hours playing, imbis praying, ay playing cellphone, no? Mas abot ato nga time sa cellphone. Tanan kita karon ay biktima. So, para maging healthy ang kalag, kailangan yung praying. Kahit galaba ka, galuto, gadrive, gapray ako, kahit gadrive, pero mukat o mata, nakadilat. Ano na yung Bible reading, reading the Word of God, not living, kundi reading, hindi iwanan. Reading the Bible. Ano natin, church attendance, attendance. Dito ka, simbag kita, tipon kita. At diba, ito nga giving, ang bigay sa Panginoon. Binigay ating sarili sa Panginoon, bigay sa sarili sa Panginoon. Ang ating witnessing ay ating mga soul winning, evangelism involvement, suporta kita sa local foreign mission. Magbigyan nga suporta sa ibang mga pastor, sa atong mga project, tricycle, o lupa, o church building. Yan, ato nga involvement. So, praise the Lord. So, prosper both body and soul. Number 1, ato nga soul, ato nga, number 1 body, number 2, ato nga soul. So, salamat sa Panginoon na nabayan ni Apostol John. I wish, beloved, na-pray niya above all things that we mag-prosper and be in health. Siyempre, kung healthy ka, pwede ka ka-abroad. Kung masakitan ka, hindi ka ka-abroad. Hindi ka ka-work. Kung masakitan ka, hindi ka ka-turo. Masakitan ka, hindi ka ka-eskwela. Diba? So, healthy git. Ato nga
body even as thy soul. Kung healthy body, the soul man dapat kay prosper. So, kailangan natin man bro, word of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi but every word of God. Ibig sabihin about sa Diyos sa spiritual things. Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you po sa time sa iyong salita at na-remind kami na katulad ng wish ni Apostol John sa kanyang mga sinulatan na sila ay in health at mag-prosper din ang kanilang kaluluwa. So, salamat Panginoon at natalakay namin kung paano maging healthy ang aming body at paano maging healthy ang aming kaluluwa. So, salamat po at patuloy niyo po ang mga needs ng bawat isa. Ito man ay spiritual, material, financial, kagalingan sa aming mga karamdaman sa mga ubo, sipon, allergy, kay Brother Edgar mga paa, sa uric acid, Sir Penman, ingatan man si Travel, si Jomar, siya sa mga kagat ng aso na hindi man sila mano, mag-complete healing man ka na, recovery, at yung Brother Bongman sa Maynila, ingatan mo man, at anong mga lakad, trabaho, safety protection ka na, at ulit manimaw, gagawin man si Nang Mili, anong good health man, ganang spiritual life, mag-grow, thank you man sa kanang panindigan na salvation ay through repentance of the sins and faith toward the Lord Jesus Christ. Despite ng mga kulto na nag-iganyo sa Kanya, salamat na marunong siya mag-depend at ang salvation ay through repentance and faith kay Lord Jesus Christ. Nagpreman si Inay Heidi, bigyan ng patuloy na lakas sa katawan tuwing maglakad, punta sa church. Dito rin Panginoon ang mga apo, si Lilantin, John Lister, KJ, si Caitlin, Crystal, pray rin Panginoon. May si Hannah JJ, kalooban mo malipat sila sa Kaisik, si Jomar, mga injeksyonan bukas sa mga pila sa provincial hospital, palain mga provincial hospital, mga needs, si Governor Joanne Baraflores, Mayor Sopro, si Perique, palain mo, mayroon birthday nila, at gano'n mga public official, gabayan mo Panginoon, mga residente dito sa Aklan, Kalibo, i-bless mo, karami probinsya rin, palain niya mga evangelist, pastor, tapat sa inyo, mga missionary, pagpalain po ng mga needs nila. Ang si Dino, nila, yung kalooban mo pa yung makapag-abroad sila, kaprayin kami. Si Brother Edgar, si Insoy, ingatan mo, di ceremony day, ni Arlene, ni Vanessa, magkaanak, pagkalooban ng Panginoon, we pray man o Diyos si Linlin, si Jomar, si Hannah, si JJ, Sia, sa pag-aaral, Caitlin, Crystal, mga people pa sa Colin Aliyah, bigyan siya ng wisdom, mga Sri Lankan, na hindi siya maadik sa pag-gadget, sa cellphone, Panginoon, at iba pa Panginoon na huwag maadik sa pag-cellphone, kundi maadik kami sa salita mo, Diyos, sa ministry mo. At we pray rin ng Israelites, salvation nila, makilala sila kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Lord, open their heart ng mga Hudyo at ng mga Arabo, mga Muslim, mga Hindu, mga Buddhist. Lord, open their hearts sa yung gospel, sa Word of God, at makilala sila, repent of their sins and believe and receive by faith Jesus Christ to be their Lord and Savior. Thank you for loving us. We love you. Kayo po ang provide ng lupa para sa Christ Baptist Mission Church ay mo leading guidance Panginoon sa CBMC. Ang kalooban mo saan Panginoon ay ang direction mo sa amin ay kayo po ang maggabay sa bawat isa. We pray man kay Sister Munit, maimpasan na ro ang ATM loan, babalik na ka na tulungan niyo sa kanyang mga pagtuturo, may si Sister Friend sa kanyang negosyo, online uli kami mga dahil sa mga scammer, may sa dino, sa nila. Salamat sa tanan, o may naripatan yung pag-pray, ginapro, ginapro mo tanan-tanan, ikaw mag-bulig sa kada pamilya, ikaw mag-ingat, mag-bulig sa mga friends sa Facebook, sa YouTube, i-bless mo sila Panginoon, ingatan, tulungan, pagpalain, makakilala ni kay Jesus Christ, our Lord and Savior. Healing sa aming karamdaman, bigyan ng kagalakan, mahabang buhay, at kailangan maglingkod sa inyo. Maraming bansa, Pilipinas,
At we pray, Ama, na kayo po magpadala rin ng ulan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. May sa ibang bansa rin na kailangan ng ulan. Salamat po at pinupuri namin kayo. Layo ang lahat ng glory. Thank you po, aming banal ng Espiritu, sa paggabay sa amin. Mahal po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.